Makakausap po natin, miyembro po ng grupong Free Legal Assistance Group of Flag at yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism. Mga grupo ito na binuo noong panahon ng martial law, kabilang sina Attorney Rene Sagisag na naging senador at si Joker Arroyo na naging senador din po, mga kapuso. Flag, Free Legal Assistance Group at Mabini, Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism. Attorney Odi Bukoy nasa ating linya. Ito UP grad din ito. UP grad. Miyembro din ito ng matikas na Sintila Juris Fraternity. Attorney Odi Bukoy. Attorney Odi, good morning sa iyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Attorney, good morning. Magandang umaga sa iyo, Ka-Orly, at pati na sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa pagtangkap sa napakaagang tawag namin. Pwede bang pakigabayan kami? Total, kayo naman lagi ang sinasangguni. Panahon pa ng martial law ang grupo ninyo. Tumutulong sa mga mahihirap para maunawaan ang kanilang karapatan. Pwede bang pakigabayan kami kung paano ba namin babasahin ang nangyayari ngayon sa Senado? Ano bang klaseng impasse o hindi pagkakasunduan itong nangyayaring ito sa Senado? At gaano kahalaga na ito ay lutasin at sino dapat lumutas nito, Attorney Odi? Para sa akin ho, ang tanging makakalutas nito ng mabilisan ay ang Senado mismo. Sila mismo? Sila mismo. Ang katasasang hukuman, ang Supreme Court, dapat last resort yan eh. Hindi ho maganda na kada kibot o kada disagreement, kada gulo ng legislatura magsusumbong sa Supreme Court para mga bata eh. Dapat sila mismo lutasin nila ito. Ano ba yung problema? Ang problema ho ng ating Senado ngayon ay yung pangsariling interest. Nananaig yung pansariling interest, hindi yung interest ng sambayanan. Bakit ko nasabi ito? Kung inyong tutunghayan yung mga nakaraang linggo, maayos yung Senado eh. Medyo maayos na. Mula nung naluklok itong si Senator Tito Soto, pati na yung ngayon ay muling naging mayorya. Ano nagpagulo dito? Yung articles of impeachment. Sapagkat nung nung mismong araw na itrinansmit yung articles of impeachment sa Senado, tsaka nagka-kudeta. Ano yung nangyari sa kudeta? Manipis yung kanilang mayorya. Isa lang yung pinagkaiba. Dati 11-11 sila. Naging 12-10. Okay? Ang nananaigo is personal na interest. Kaninong personal na interest? Interest ni Alan Cayetano. Interest ng mga plunderer na senador. Interest ng mga may pangangailangan na protektahan ang ating pangalawang Pangulo. Nakalimutan yung kanilang pinanumpaang obligasyon sa sambayanan. Okay. Na protektahan ang interest ng sambayanan. Nanaig yung personal na interest. Okay, Attorney, maputol lang kita kasi ang kanilang pinupunto, yung magic number na number 13. Yes. Kung wala naman kasi ang number 13, hindi nyo pwedeng i-considera ang inyong sarili, ang inyong grupo na majority. And ibig sabihin, kung hindi nyo kayang mag-elect ng susunod na Senate President, walang silbi yung mga ginawang pagbabakante ng iba't ibang mga komite kasi nga wala kayong 13. Paano ba dapat natin unawain ito? Dahil ang binabanggit merong Abilino case sa Supreme Court na ang dapat pagtukoy ng majority ay ilan yung pwedeng papuntahin coercive within the coercive power of the Senate. Ibig sabihin, ano man ang pangangailangan na pabalikin sila ng Senado ay kayang gawin. Ibig sabihin, walang nakasagka, walang nagbabawal sa kanila o walang hindrance para sila dumalo ng sesyon. Yun ang dapat pagbasihan ng majority. Pero hindi ho yun ang kinakatwiran nung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano dahil dapat 24 pa rin. Ganito ho yan, masyadong binibigyan ng mabigat na role yung pagkapangulo ng Senado. Nakakalimutan ho na ang importante ay yung institusyon, ang Senado.
Pero Yung pangkalahatan, Senado as a whole. pangkalahatan ho. Okay. Yun yung kasing Senate President, makapangyarihan yan dahil siya yung nagtatakda ng agenda, siya yung nag-a-appoint, siya yung nagpapatungkol sa mga chairman ng mga komite. Pero nakakalimutan yung kapangyarihan ng institusyon, hindi lang yung yung Senate President. Ngayon, yun para sa ganang akin tama yung naging pagkilos nung kasalukuyang mayorya. Mabuti nga ngayon biglang naging hero si Chis Escudero. Dati taliwas yan Pero ngayon bigla siya naging hero dahil nagkaroon ng pagbabago sa liderato dahil sa kanyang pagtawid doon sa dating minorya, ngayon ay naging mayorya. Tama yung Abilino versus Cuenco. Hanggang ngayon yan ang doktrina. Ito ay na pinatunayan, pinagtibay nung sumunod na kaso na La Carlota versus Rojo. Okay? Iyan ay tungkol sa constitutional quorum. Now, ang nangyari ngayon, marami nagtatanong, sinasabi dapat 13. Yun ang sinasabi ni Cayetano na dapat 13. Mali yun Tama yung doktrina. Ayon sa doktrina ng Abilino versus Cuenco at pinagtibay doon sa La Carlota City versus Rojo na ang iyong ang iyong batayan kung ano yung bilang ng mayorya ay kung sino yung mga senador na nasa jurisdiksyon ng Pilipinas na kayang pilitin ng Senado na mag-attend sa sesyon. Inulit po yan. So, ang magic number is ang 13 is a magic number to elect the Senate President. Dahil ayon sa Constitution, all the members of the Senate. Subalit, yung ginawa nila, nung tumawid si Chis Escudero, iniluklok nila as acting Senate President or Senate President pro tempore si Senator Gatchalian. Naayon yan sa batas, naayon sa doktrina. Yung mga reklamo ni Alan Peter, pinipilit niya, siya yung lehitimong presidente, hindi na kasi na-deklara po na bakante lahat ng posisyon. Okay. Yung kay Alan Peter, kapito ko na yun. Inuunawa ko ang inyong binabanggit, Attorney Odi. Ibig sabihin, Attorney Bukoy, kahit na, halimbawa ako, kahit na pangalandakan ko na hindi ka pa rin Attorney Bukoy, ang dapat na maging chairman, dapat ako pa rin batay sa sinusunod sa ating konstitusyon. Pero pag umaten tayong dalawa ng sesyon at lahat ay naka-anib sa iyo, meron kang 12, meron akong 10. Parang mahirap po nga yung pangalandakan na ako pa rin dapat ang maupo. Dahil mahirap po talaga. Dahil ang mangyayari niyan, baka naman lahat ng sabihin ko, kontrahin ng majority, magmumukha naman akong Attorney Bukoy. Tawa-tawa. Ito katotohanan lang. Kung sakaling, sige, wag tayo magtalo, magsesyon tayo. Baka naman lahat ng aking banggitin. Baka nga nagigreetings pa lang ako i-strike out of of the Senate records o sa record ng ating pagpupulong, Attorney Bukoy, dahil wala sa akin na majority. Tama ba yung impression kong yun, Attorney? Tama ho yan. Kumbaga sa baseball, yung pitcher hindi pa bumabato ng bola. Dapat strike 3 Hindi pa binabato yung bola, hindi pa nagpipitch. Strike out ka na. Bakit ka mo? Unang-una, kinilala na ho ng Malacanang, ng ehekutibo, na ang mayorya, yung kasalukuyang mayorya, na pinangungunahan ngayon ng ating acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian, ang lehitimo na nangunguna sa Senado. Yung House of Representatives, ang kinikilala na rin ay ang kasalukuyang mayorya na, gaya na banggit ko, na pinangungunahan ni Senator Win Gatchalian. Ang media, ang Integrated Bar of the Philippines, ang kaparian, ang kinikilala na mayorya ngayon at namumuno ay yung pinangungunahan ni Senator Gatchalian. Bakit mo ipagsisiksikan yung sarili mo? Bakit mo ipagsisiksikan? Hindi ka naman lehitimo Dineklara na nga na bakante lahat ng posisyon. And ito, naaayon sa doktrina ng Abilino at ng La Carlota City cases. Okay. So, huwag ka nang magpilit. Kasi ginugulo mo lang Ginugulo mo ang Senado, bugbog
ang dignidad ng Senado dahil sa iyo, Alan Peter. Pero kung sakasakali man siguro, Attorney Bukoy, na alam mo, bibigyan natin ng bigat na kanya lang pinangahawakan ang saligang batas o ang konstitusyon o ang rules ng Senado, siguro talaga mas maganda mag-usap na lang sila muna. For the meantime, no? Maganda. Yun din naman ang sa tingin ko kailangan ngayon. Ano man ang ating pinagtatalunan, siguro dapat mag-usap, pero wag na wag pipigilan ang pagdaloy ng demokrasya o pagkakaroon ng sesyon. Kasi yun ang malaking pagkakasala natin sa tao, yung hindi magkakaroon ng sesyon na tila hino-hostage dahil walang gustong umattend ng sesyon. Lalo na ito nakalipas sa linggo, Attorney. Yan ang sinasabi ko Orly. Nung unang mong tinanong sa akin kung sino makakalutas ng kasalukuyang problema sa Senado. Ang pangunahing makakalutas nito, sila mismo. Lulukin mo yung iyong kayabangan, tanggapin mo yung katotohanan. Yung ginawa sa kanya ng kasalukuyang mayorya, yan din yung ginawa niya nung nagkudeta siya eh. Yan din ang ginawa niya. Pero ang pagkakaiba, nung siya nagkudeta, tinanggap nung dating nung grupo nila Senator Soto, tinanggap yung kudeta. Bakit hindi niya matanggap ngayon? Alright. Puro yabang puro hubris, puro pangsarili kasi And ito, konektado to pa rin. Okay? Konektado pa rin to sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gusto nilang i-control. Gusto nilang bigyan direksyon ayon sa kanilang agenda yung napipintong impeachment trial ni Vice President Sara. And then, idagdag mo pa dyan yung personal na interest na pinoprotektahan nila. Okay. Anyway, sabi nga natin kung ano naman talaga ang totoo, di mo na talaga masasagkan yan, di mo na talaga maharang yan. Pero ito lang observation ko, Attorney. Noong kasi nung sinasabing pulong na nangyari nung Webes, kasi na gustong i-describe ng liderato po ng majority ng grupo ni Senator. Nalilito kasi ako talaga. Nagmungkahi nga ako para hindi malito siguro yung isa blue ribbon, yung isa para hindi nakakalito gawing green ribbon o yellow ribbon. Hindi para pwede, Attorney Buko, yun, para hindi lang tayo malito. Pero wag mong Senate red. Hindi bagay, baka maningil. Hindi. Pero ito lang, yun, ang nangyari kasi sa pulong na yun, pagkatapos ng paghahayag ng 18 dating bodyguard ni Zaldico, may dumating na congressman. Yes. Ang galing ng timing. Si Congressman Alvarez. Tapos may binanggit sa pagdududa niya kung bakit siya dinawit. Medyo sa tingin ng iba, medyo na twist ng bahagya yung mga information na kanilang unang narinig doon sa pagpupulong na yon. Ang dating tuloy, mukhang dapat naman yata talagang ang mga miyembro ng Kamara na naisasangkot ay dumalo sa kanyang pagtitipo. Kasi tulad doon, maraming naging kasagutan at merong dapat tingnan sa pahayag ng mga dating bodyguard. Kung pagbabasihan ay yung pagbibigay linaw ni Congressman Alvarez. Ano sa tingin po ninyo? Nakakatawa ho yung testimonya nung 18 na ex-marine. Pero nung inimbestigahan ayon sa mga balita, yung tatlo, hindi naman ex-marine. Hindi naman naging mga marines Yung iba naman, dishonorably discharged. Bakit lumutang na naman to? Pinabulaanan na ho yan Yung 18 na mga marino. Dahil ang dami hong butas. Kumbaga sa barilan, tantad ng butas yung katawan o yung testimonya nung 18. Hindi ho kapanipaniwala. Nung lumutang na naman, nung tinatawag nilang hearing, nung grupo ni Senator Marcoleta, ito po ay ginamit nilang plataforma para ikampanya na sila ay lihitimo pa rin dahil kaya nilang magkaroon ng hearing. Pero tagpi-tagpi yung kanilang testimonya And nakakatawa pa, tinuturuan sila kung ano isasagot. Anyway, nakita ko yan sa mga social media. Pero ang question ko, Attorney Bukoy, is maganda palang chance kung halimbawa sa Lunes,
yung Blue Ribbon Committee na sinasabi nilang Gatchalian Black ang magsasagawa ng investigasyon, maganda siguro umattend. At siguro sa tingin ninyo, magandang paraan yun para magbigay linaw yung ilang mga sinasakot na mga miyembro ng Kamara, pati na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ano sa palagay niyo, Attorney Bukoy? Ang tingin ko, ito ay para sirain lahat ng mga tumutulig sa pangalawang Pangulo sa mga kasalukuyang minorya. Bakit kamo? Unang-una, idinawit nila si Congresswoman Laila de Lima. Hindi pa Yung Congress. mga Hindi pa pala katawa-tawa ho Congresswoman. lahat ho ng kalahok doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, idinawit nilang lahat. Lahat idinawit nila. At ang kanila parating pulutan, kumbaga sa inuman, ang pulutan nila, si Speaker Romualdez. Okay? Pero kung inyong titignan, yung kanilang testimonya sa natawag nilang hearing ng Blue Ribbon ni Marcoleta at ni Alan Peter Cayetano, tagti-tagti lang, pinagtagti-tagti. Walang bago. Ang bago lang na sinabi nila, nagdagdag sila ng mga politiko na ngayon ay nagtutulak para sa impeachment ni Sara Duterte. Gaya na banggit ko, pulutan nila talaga si Speaker Romualdez. Pero wala silang sinabing bago eh. Dahil pinabulaanan na yan, yung mga sinabi nila, pinabulaanan na yan dati. Kahit na mismo si Ombudsman Remulla, hindi naniniwala eh. Gaya sinabi nila, nag-deliver sila ng ilang maleta ba yun? 48 na maleta? 35, something like that, na maleta sa bahay ni Speaker Romualdez sa McKinley Road. Nung pinakita ni Speaker Romualdez sa kanyang affidavit, kasi isinapublika ni Speaker Romualdez yung kanyang salaysay sa ICI. Yung bahay, di ba, ginagawa. Merong 150 workers. Ikaw ba, hindi na sinabi sa kanilang affidavit yun na ginagawa yung bahay, there were 150 workers, doon sila nag-deliver nung mali-maletang salapi. Isa. Pangalawa, sinabi nila na Nara Road daw. Isang bahay na ni Speaker Romualdez sa Nara Road. Ayon kay Speaker Romualdez, wala siyang bahay sa Nara Road. Pangatlo, sinabi nag-deliver sila sa Aguado, sa Malacanang. Malacanang Palace, magdi-deliver ka ng pera, ng mali-maletang pera. Di, halatang-halatayan, no? Di ba? And meron pa isa, Ka-Orly. May mga, sa kanilang inilahad, minsan sinasabi maleta, minsan sinasabi kahon. Ano ba talaga? Kahon ba o maleta? At yung isang maleta, ang laman ay ang isang maleta 1 kilogram ang bigat. 1 kilogram. So ilan yan? Kung 35 yan, 35 kilograms. At ilang sasakyan. In other words, suffice to say, hindi ho kapani-paniwala yung inilahad sa kanilang mga affidavit. Anyway. Tapos, yung 18, iisa affidavit. So, lahat sila nakita nila iisang bagay, iisang serye ng facts. So, marami yung butas eh. Alright. Maraming butas. Anyway, maiba lang ako siguro bago tayo magtapos sa Attorney Bukoy. Marami na rin kasi ako gustong itanong, kaya lang talagang yung ibang mga gusto sana natin makakausap, hindi lang ho available noong mga nakalipas na mga araw. Yung kasagsagan ng pagtalakay sa impeachment. Meron kasi lumutang na tanong doon na Attorney Bukoy. Yung nangyari kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Okay. After na ma-impeach o tuluyang matanggal sa peso through an impeachment process, tinuloy yung kaso sa Sandigan Bayan to determine yung sa criminal aspect ng kanyang kaso. Tama po ba yun? Pero yun, after siya mapatunayang guilty o impeach, kung sakasakali, halimbawa, may isang impeachable officer na maabsuelto sa impeachment, pwede pa rin bang ituloy yung mga complaint sa kanya sa impeachment court
sa Sandigan Bayan through ombudsman to determine ang criminal liability. Pero absuelto siya sa impeachment. Pwede ba yung mangyari yung gano'n, Atty. Yes. Bocoy? Kasi ayon sa konstitusyon natin, sa saligang batas, yung sa Article 11, kahit na ikaw ay maabsuelto sa impeachment, kasi yung impeachment kasi political process yan eh. It's a numbers game. Depende sa alyansa, political alliance. Ayon sa saligang batas, kahit na ikaw ay maabsuelto sa impeachment, hindi natatapos ang iyong pananagutan na kriminal. Pwedeng ituloy yung iyong pananagutan kriminal dahil sa impeachment ang penalty lang ay removal and then perpetual disqualification. Wala hong kulong yan. Walang forfeiture of ill-gotten wealth yan. So ayon sa saligang batas, kahit na ikaw ay maabsuelto sa impeachment dahil nga political process na yan, hindi natatapos yung iyong pananagutan, pwede ka pa rin managot. Either for plunder, for malversation, for bribery, or civil forfeiture of ill-gotten wealth. Pwede yung tumuloy yan. Okay. Attorney Bocoy, again, maraming salamat sa iyong pagbibigay daan na pagbibigay ng panahon. Kahit napakaaga na lagi namin tumawag sa iyo, sumasagot ka. Attorney Bocoy, salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din sa inyong walang sawang paanyaya. Pinagtsatsagaan mo ko. Salamat. Thank you. Salamat ka, Orly. Thank you, At Attorney. mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Kayo din po. Mga kapuso, miyembro po ng Free Legal Assistance Group of Flag at Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI, Attorney Odi Bocoy, ang inyo po napakinggan mga kapuso. Wag ho kayong magalala, kahit na ilang araw ho, amin pa rin pong tatangkain, bibigyan daan na may makakapanahin po tayo sa bayan ng mga balita. Sa panig naman po ni Senator Alan Peter Cayetano. Actually, hanggang kahapon, talagang umaasam ako na mapagbibigyan tayo ngayong araw nito. But unfortunately, wala po tayo nakukuha o wala pa po silang tugon. Pero sinisikan po natin sila makapanayam dito po sa balitang ito. Maging sa yung isa sa kakainin pa sa Bantay Balita sa Kongreso, na natili hong bukas ang ating pong himpilan sa panig po ni Cayetano, ni Marcoleta, si Senadora Amy Marcos, tungkol sa usapin po ng liderato, pati si Senadora Lauren Ligarda, pero si Senadora Lauren Ligarda nagpalabas na po ng message sa kanya pong Facebook. At gayon din po itong mag-aaring tugon nila sa nabanggit na yan ni Attorney Odi Bocoy, mga kapuso. Pero ito po, at least may magandang development dahil inimbitahan po ni Senador Alan Peter Hilingan, walang pinoproblema.